Busangot na busangot ang mukha ni Genevieve habang nakatingin sa entertainment news sa Pilipinas. Nakita niya na naman ang panibagong rumor dating ng kanyang asawa na si Wayne sa kapareho nitong artista. Hindi na bago ito kay Genevieve dahil halos buwan-buwan na lang. Iba't ibang babae ang nalilink sa kanyang asawa at hindi niya alam kung sinong totoo sa kanila. Hanggang ngayon ay hindi pa rin inakala ng dalaga na mag-aartista ang binata nang siya'y umalis sa Pilipinas. Sa pagkakaalala nito sa kanya, hindi nito gusto ang atensyon at mas gusto ang pribadong buhay. Pero ngayon, sobrang sikat at araw-araw nababalita. Napasimsim na lamang sa kanyang kape at bumuntong hininga. Kailan ba makikipaghiwalay ang buwisit na lalaking yan sa akin? Sobrang buwisit na ako sa apelido niyang nakatatak sa akin. Tapos ganitong maririnig ko araw-araw. Genevieve, iha, gabing-gabi na. Ano na naman ba yung pinagpupuyatan mo? Huli na para isara ng dalagang kanyang laptop dahil nakita na ito ng kanyang ina na may malisyosang ngiti. Nakikibalita ka na naman sa asawang iniwan mo. Bakit ba ayaw mong umuwi? Ni hindi mo nagampanan ang pagiging asawa mo sa kanya. Isang araw lang matapos mong ikasal, umalis ka na kagad at natungo rito sa Amerika. Napairap siya. Bakit mo pa pinaalala, Mama? Mukhang maganda naman ang desisyon ko na iwan siya. Nagagawa niya ang gusto niya. Marami pa siyang babaeng natitikman. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ako hinihiwalayan. Paano niya maisa sa publiko at pakakasalan yung babae niya? Hindi naman siguro sinasadya ng binata na sabihin niya yun sa'yo noon. Asawa ka lang sa papel, kaya wag mo kong pakikialaman. Hindi kita mamahalin kailanman, kaya wag mo akong subukang landiin. Magmumukha ka lang tanga. Iyan ang sinabi niya sa akin, Mama. Hindi ba yun sinasadya? Pagputol ng dalaga sa kanyang ina na agad na lungkot sa narinig. Hindi ko nga alam kung bakit ko siya nagustuhan. Siguro masyado lang akong nasilaw sa kagwapuhan niya at hindi man lang tumanggi ng pinagkasundo kami. Ngayon sising-sisi na ako. Hindi ko magawang makahanap ng iba dahil sa lecheng apelido niya sa pangalan ko. Tapos siya, ayos lang. Bumalik sa alaala ni Genevieve ang masakit na salita mula sa minsan na niyang sinisinta. Unang gabi nila yon matapos ang kanilang kasal. Hindi pa nga nagsisimula ang kanilang gabi nang pinaalala yun sa kanya. Wala naman sana siyang planong umalis. Pero sa gabi rin yun, kinontak din siya ng ex ni Wayne na si Carlina at pinagbintangan na mang-aagaw. Kaya raw sila naghiwalay ni Wayne dahil raw sa kanya. At kahit kasal daw sila ni Wayne, mananatili pa rin siyang kabit sa paningin nito. Napuno na si Genevieve noon at umalis para magtungong Amerika. Hindi naman sana siya magtatagal kung nasan siya ngayon. Umaasa siya noon na hahanapin siya ni Wayne. Pero hindi. Umabot na lamang siya ng linggo. Hanggang sa magbuwan, hindi siya hinanap. At doon niya napagtanto na wala lang siya para sa lalaki. Kaya't hindi na siya umuwi at naghintay na lamang na hiwalayan na siya. Pinagkasundo lang din naman sila dahil sa negosyo ng kanilang ama. Pero 3 taon na ang lumipas. Hindi pa rin siya hinihiwalayan nito at nabagot na siya. Mas nauna pa ang nagkaroon ng happy ending ang Carlina na yon kaysa sa kanilang dalawa. Anak, kung gusto mo talagang hiwalayan si Wayne, umuwi ka. Ikaw dapat ang makipaghiwalay. Ani ng kanyang ina. 3 taon na rin naman ang nakakalipas at natupad na rin naman ang negosasyon ng dalawang pamilya. Umangat ang sulok ng labi ni Genevieve. Mabuti pa nga. Siguro kailangan ko na nga talagang umuwi para ako na mismong makipaghiwalay sa kanya. Nang sa ganon, pwede ko nang tanggapin ang alok ni Holland na magpakasal. Si Holland ay isang Amerikano na nagka-interes sa dalaga. Wala pa mang nararamdaman ng dalaga sa Amerikano. Balak niya itong bigyan ng pagkakataon pero kailangan niya munang ayusin ang nagpapapigil sa kanya na gawin ang bagay na iyon. Ang hiwalayan ng sekreto niyang asawa sa Pilipinas. Kaya naman sa sumunod na araw, nag-book ng flight si Genevieve para magawa ang kanyang plano. Pagdating niya sa Pilipinas,
Nanibago ang dalaga dahil sa init ng araw. Mainit naman ang kanyang bansang kinabibilangan ngayon pero mas mainit talaga ang Pilipinas kumpara doon. Mabutit na kapag sunblock siya kaya't kahit mainit, protektado ang kanyang makinis na balat. Hi, miss! Nasa labasan ng airport ang dalaga nang lapitan siya ng isang bakla. Formal ang damit nito na para bang galing business meeting. Hello? Bakit? Pasensya na sa paglapit. Ang ganda mo kasi. Miss, lalo na yung pananamit mo. Interesado ka bang maging artista? Isa akong recruiter ng isang agency. Marami akong alaga na mga artista na. Napangiwi si Genevieve sa narinig. Hindi ako interesado. Pero baka naman magbagong isip mo. Sikat ang agency namin, lalo na sa mga may potensyal na maging leading lady. Malay mo, baka maipares ka lang sa isang Wayne Sarmiento. Kinilig pang bakla nang banggitin ang pangalan ng kanyang asawa. Ew! Otomatikong lumabas yun sa bibig ng dalaga at huli ng lahat para bawiin pa yun. Nagbago ang ekspresyon ng bakla. Ew! Ano sinasabi mo, miss? Nandidiri ka ba sa isang Wayne Sarmiento? Tumikhim siya. Ay, hindi yan ang ibig kong sabihin at pasensya na't nagmamadali kasi ako. Agad siyang tumawag ng taxi para lang matakasan ng bakla na mukhang handa na siyang bubugahan ng apoy dahil sa isang salita na nasabi tungkol sa lalaking yon. Sikat na sikat talaga ang asawa niya. Habang nasa taxi siya, makikita niya mula sa bintana mga billboards na may mukha ni Wayne Sarmiento. Bagay na ikinairita niya dahil ayaw na ayaw pa naman niyang makitang pagmumukha nito. Pero inaamin niya na mas lalo itong gumwapo lalo na ng mag-artista. Kung mahal niya pa rin to, hindi lamang si Carlina ang kaagaw niya, kung hindi marami na. Mabutit kahit sikat ng lalaki, hindi nakalkal ng mga fans niya na siya'y kasal na at baka atakihin ng mga ito sa puso na ang kanilang iniidolo ay nakatali na pala sa isang babae. Ay, naku naman. Napatingin si Genevieve sa driver ng taxi na magsalita ito. Bumusina ito sa mga babaeng matagal na tumatawid sa kalsada na nagkukos ng traffic. Anong meron kuya? Nilingon siya ng driver. Mga fans yun ni Wayne Sarmiento. Sikat na artista dito. Mga kabataan na nababaliw na sa artistang yan. Napangisi siya sa narinig. Pati nga yung anak kong babaeng grade 8 pa lang baliw na sa artistang yan. Inaamin ko naman na gwapong artistang yan pero mas maganda sigurong mag-aral muna ang anak ko. Hindi rin naman siya makakalapit sa lalaking yan. Tama yun, Manong. Pagsang-ayon agad ni Genevieve. Tsaka may mas gwapo pa sa lalaking yan at tsaka mas mabait pa. Pangit ng ugali ng Wayne na yan, no? Namilog ang mata ng driver sa sinabi niya. Kilala mo bang artistang yan? Agad siyang umiling. Hindi. Pero makikita mo naman sa aura niya, kuya. Walang kabaitan sa katawan niyan. Napatango na lamang ang driver at nagpatuloy na sa pagmamaneho ng tagumpay na nakatawid ang mga babae. Walang kaalam-alam ang kanyang asawa na uuwi siya. At kahit ang mismong pamilya nito. Ngayon pa lamang muli siyang makakatapak sa Pilipinas. At sa totoo lang, hindi niya alam kung anong kanyang sasabihin. Mabait naman ang pamilya ng kanyang napangasawa. Sa katotohanan nga kaibigan ito ng kanyang pamilya. Kaya nga sila pinagkasundo. Sadyang ayaw lang sa kanya ni Wayne kaya't ganito ang kinahantungan ng lahat. Dito na lang ho, Manong. Ani Genevieve matapos ang halos 1 oras na biyahe. Napakunot ang noo ng driver dahil pamilyar ang bahay na hinintuan niya. Napalingon to sa dalaga. Miss, dito ka ba nakatira? Kumunot ang noo ni Genevieve. Bakit ho? Para kasing pamilyar ang bahay. Nakita ko sa cellphone ng anak ko. Bahay ng pamilya ng iniidolo ng anak ko. Umawang ang labi ng dalaga. Hindi niya akalain na pati bahay ng pamilya ni Wayne alam ng isang fan. Mukhang wala na yata talaga silang privacy. Naku naman! Kapag kinompronta niya siguro ito baka magmistulang tourist spot na ang bahay na ito. Hindi ho. Bahay ito ng tiyahin ko. Pagsisinungaling ni Genevieve para hindi na humaba pang usapan. Oo nga naman. Marami namang katulad na ganyang bahay.
Napakamot ang driver sa kanyang buhok at nagpaalam na matapos matanggap ang ibinayad ng dalaga. Napabuntong hininga si Genevieve pagkatapos at hinarap na ang gate. 3 taon nang nakalipas at kinakabahan siya na baka pangit ang pagtanggap nito sa kanila. Lalo na't nilayasan niya si Wayne. Pero kailangan niya magpakatatag. Para rin naman to sa kanila. Para maging single na sila muli at malaya nang makapili ng dapat na mahalin. Pinindot niya ang doorbell ng 1 beses at naghintay. Agad bumukas ang pinto ng gate at bumungad sa kanya ang isang kasambahay. "Sino po kayo? Isang fan ka na naman ba? Sinabi ng hindi itong bahay ni Wayne Sarmiento eh. Umuwi ka na nga." Tila iritang-iritang sabi ng kasambahay na mukhang buwisit na. Napangiwi si Genevieve sa naging bungad nito. Mukhang nawawala na nga ng privacy ang pamilya ng kanyang asawa dahil sa pag-aartista nito. Mukhang may nagtungo nga rito bago ako. "Hindi po ako fan." "Naku, magdadahilan ka pa. Umuwi ka na, miss. Kung hindi, magtatawag na talaga kami ng pulis." Namilog ang mata niya sa narinig. Ha? Pero hindi. Nandyan ba si Tita Wayna? Siya ang gusto ko makausap." "Aba, at kilala mo pa ang boss ko Baliw ka na! Umalis ka nga!" Sinubukan niya magpaliwanag sa babae ngunit hindi siya nito pinakinggan at mas lalo pang pinataboy. Halos itulak na nga siya nito dahil sa pagmamatigas niya. Kung wala lang dumating, baka nakaladkad na siya nitong palayo. "Sino ba yan, Elmera?" Natigilan ng kasambahay at naging mabait dahil sa biglaang pagdating ng isang babae na agad niyang nakilala. "May fan na naman madam. Magtatawag na talaga tayo ng pulis." Napatingin si Tita Wayna sa kanya at nang nakita siya, namilog ang mga mata nito at agad na lumapit. "Genevieve!" Napakurap-kurap ito. Hindi makapaniwala sa nakita niya. Madam, kilala niyo ho ang babaeng yan?" Tanong ng kasambahay na nalito na sa nakita. "Hindi siya fan, Elmera. Muntik mo nang itinaboy ang asawa ng anak ko." Namilog ang mata ng kasambahay sa sobrang gulat at nakaramdam agad ng hiya dahil sa ginawa niya kanina sa babae na akala niya'y isang fan. Agad siyang yumukot ng hingi ng paumanhin. Sorry, hindi ko alam na." "Ayos lang," ani Genevieve at hinarap muli ang kanyang Tita Wayna. "Hindi po ako magtatagal, tita. Narito lang ako para lang makausap si Wayne." Nalungkot ang ginang sa narinig pero ngumiti pa rin siya. "Wala siya rito ngayon, ihe, dahil may event na dinaluhan. Pero ipapaalam ko sa kanya na narito ka na. Sa ngayon pumasok muna tayo. Ipaghahanda kita ng makakain." Nakahinga ng maluwag ang dalaga ng mapagtantong hindi nagbabago ang pakikitungo sa kanya ng ina ng kanyang asawa. Kahit 3 taon nang lumipas mula nang huli itong makausap. Mabait pa rin to sa kanya. Pinaghahanda siya nito ng masarap na pagkain at nakikipagkamustahan din. Ikinwento niya rin kung papaano naging artista si Wayne at bakit niya ito ginawa. "Hindi ko nga alam sa anak ko, Genevieve. 1 buwan matapos mong umalis, nakita ko na lamang sa telebisyon ng anak ko. Hindi ko alam na may talento pala siya sa pag-arte. Sa pagkakakilala ko sa anak ko, ayaw nun ng atensyon. Pero ngayon libo-libo ng mga taong nakakakilala sa kanya. Halos wala na nga siyang privacy." Napainom na lamang siya ng tubig sa narinig. "Pero dahil nandito ka na, sigurado akong titigil na yun sa pag-aartista." Natigilan siya't napatingin sa ina ng kanyang asawa. "Bakit niyo naman po nasabi yun? Hindi ako mahal ng anak niyo." Napawi ang ngiti na Tita Wayna. "Iyon ba ang iniisip mo kaya ka ba umalis?" Hindi ito sinagot ni Genevieve. Noon, ginagawa niya ang lahat para lang magustuhan siya ni Wayne. Lalo na noong pinagkasundo sila. Hiwalay na sila noon ng ex niyang si Carlina. Pero iniignora lang siya at palaging pinararamdam kung gaano siyang kadisgusto nito. "Mukhang pagod ka na, Genevieve. Ipaghahanda na kita ng matutulugan. Tatawagan ko si Wayne para magkausap kayo." Ani Tita Wayna at tinawag agad si Elmera para ihatid ang dalaga sa kwarto nito. Katatapos lamang ni Wayne maligo sa shower ng kanyang kondo,
nang makatanggap na naman siya ng balita tungkol sa bagong rumored girlfriend niya na si Bianca. May litrato pa na kumakain sila sa labas. Ginagawan ng kwento at nilalagyan ng Marisha kahit simpleng pagkain lamang ito sa isang restaurant at kasama pang mga managers nila. Katatapos lang din ang kanyang fans event at pagod na pagod siya. Hindi niya akalaing nakakapagod palang mag-artista. Napakadaling umingay ng kanyang pangalan at marami na rin siyang pelikula na iba't ibang babae ang kasama. Pero hindi siya titigil sa kalokohang ito hanggat hindi aapak sa Pilipinas ang babaeng tinakasan siya. Hanggang ngayon ay naaalala niya pa rin ang nasabi niya sa dalaga. Hindi naman niya intensyon yun at sinabi lang ito para marinig ng kanyang dating nobya na tumawag sa kanya matapos ang kasal. Pinagbintangan kasi siya nito na ang dahilan kung bakit niya hiniwalayan ay para sa babaeng pinakasalan niya kahit hindi naman. Kaya't pinaniwala niya ito. Hindi niya pinatay ang tawag at sinabi yun sa walang kamalay-malay na asawa niya ang katagang yon. Pero hindi niya naman akalain na aalis ito at hindi na babalik. Kaya't nagawa niya ang bagay na ito, ang pag-aartista, para marinig pa rin ng asawang lumayo sa kanya ang pangalan niya. Humiga na siya sa kamat na patingin sa kanyang isang cellphone na tanging mga kapamilya at kaibigan lamang nasa contacts. Nakita niya ang missed call mula sa kanyang ina kaya tinawagan niya ito. "Hello mama, kamusta po?" "Anak, kamusta? Tapos na ba ang trabaho mo?" "Yeah, I'm tired mama. Bakit ka pala napatawag? May nangyari ba?" "Anak, nandito na si Genevieve sa bahay. Umuwi ang asawa mo." Mabilis na napabangon mula sa pagkakahiga si Wayne nang marinig yun mula sa kanyang ina. Kusang bumilis ang tibok ng puso niya. "Sigurado ka ba mama? Kailan?" "Kanina lang. Pero ang sabi niya, hindi raw siya magtatagal. Gusto ka lang daw niyang kausapin." "Anak, may pakiramdam ako kung anong ipinunta niya rito. Tinawagan ko kasing ina ni Genevieve. Ang sabi, inaalok raw si Genevieve ng kasal ng isang Amerikano na may gusto sa kanya. Pero hindi magawang tanggapin ni Genevieve dahil nga nakatali pa siya sa iyo. Kaya siguro siya nagpunta rito para makipaghiwalay sa iyo. Hahayaan mo ba yun anak? Hanggang ngayon wala ka pa rin bang pagtingin kay Genevieve? 3 taon nang nasayang sa inyo. Kung sinubukan mo lang sana, baka may anak na kayo ngayon. Gustong gusto ka pa naman niya noon. Pero ngayon parang wala ng emosyon ng mga mata niya, anak." Umigting ang panga ni Wayne. "Sige mama, pupunta ako riyan. Salamat." Ibinaba niya ng tawag at saka nagpalit ng damit. Kahit gabi na, bumiyahe pa rin siya para makauwi sa probinsya kung saan naninirahan ng kanyang pamilya. 3 taon niyang hinintay ang kanyang asawa kaya't importante na makita niya itong muli. Kaya't kinansel niya ang lahat ng lakad niya nang walang paliwanag para lang sa babaeng iniwan siya. Pagdating niya sa bahay nila sa probinsya, agad siyang sinalubong ng yakap ng kanyang ina. Ramdam at kita niya ang galak base sa pagmumukha ng kanyang ina. "Wayne, umuwi ka ngang talaga." "Where is she?" Hindi na makapaghintay na tanong ni Wayne. Kasalukuyang nasa guest room si Genevieve. Katabi lang ng iyong kwarto. Natutulog pa siya sa ngayon anak. Saka anak sandali." Hindi na niya pinatapos ang kanyang ina't agad nagtungo sa hagdanan para puntahan ang kanyang asawa. Hindi niya rin namalayan na nakasunod na pala ang kanyang ina. "Anak, huminahon ka nga muna. Alam kong miss na miss mo ng asawa mo pero kauuwi niya lang at..." "Ang susi." Ani Wayne at binalingan ng ina. "Give me the key." Walang magawa si Wayne dahil sa kagustuhan ng kanyang anak. Sinenyasan niya si Elmira na ibigay sa binata ang susi at hinayaan na lamang ito. Agad namang binuksan ni Wayne ang kwarto nang makuha na niya ang susi. Dilim ang sumalubong sa kanya bago niya isinarang pinto. Tanging lamp lang ng ilaw kaya't kahit mas umaapaw ang dilim, nakita niya pa rin ang kanyang asawa na payapang natutulog. Tahimik siyang humakbang patungo roon at nang tuluyan na siyang makalapit, natigilan siya't hindi maiwasang pagmasdan ng kanyang asawa na 3 taon niyang hindi nakita. Sa kanyang paningin, nagbago na ito.
Dalagang-dalagan at mas lalong gumanda. Hindi siya nagsalita at hinayaan na lamang na titigan ng husto ang asawa hanggang sa matunaw ito sa kanyang paningin. Samantala, nakaramdam naman si Genevieve na parang may nakatingin sa kanya kaya't nagising siya. Nang unti-unti niyang buksan ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang pagmumukha ng lalaking iniwan niya. Sa hindi maiwasan, bumilis ang tibok ng puso niya. "You're awake. Mabutit na alala mo pa na may asawa ka pa." Agad bumangon mula sa pagkakahiga si Genevieve at tiningnan ng masama ang lalaking minsan nang nagpapabaliw sa sistema niya. Si Wayne. "Hindi naman ako nandito para maging asawa mo. Narito ako para makausap ka." Ani Genevieve na nagpakunot ng noo ni Wayne. "Anong pag-uusapan natin? Marami akong oras ngayon." Ani Wayne na tumalukip-kip pa. Natawa ang dalaga sa narinig. "Marami ka palang oras? Artista ka na eh, sikat pa. Mabutit marami ka pang oras, ano? Are you here to talk? Or nandito ka lang para awayin ako? I am tired, Genevieve." Huminga ng malalim ang dalaga. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Wayne Sarmiento. 3 taon nang nakalipas mula nang ikinasal tayo. At sa totoo lang, wala namang saysayang kasal na yun sa ating dalawa eh. Kaya't narito ako para sabihin sa'yo na bala ko nang makipaghiwalay sa'yo. Magpo-file ako ng annulment para sa ating dalawa, para parehas na tayong maging malaya." Hindi nagsalita si Wayne, para kasi siyang nabunutan ng tinik sa narinig. At isa pa, pareho rin naman tayong nakabenepisyo. Ikaw, malaya mo nang makakasama ang babaeng gusto mo. At ako rin naman. Hindi na natin kailangang magpatali sa walang saysay na kasalan na ito, Mr. Sarmiento. Kaya't inaasahan ko na makikipag-cooperate ka sa akin. Umigting ang panga ni Wayne sa narinig at humakbang palapit sa dalaga. Halos mahugutan siya ng hininga at nang sobrang lapit na sa kanya, agad niyang pinigilan to gamit ang kanyang mga palad. "Ano bang sa tingin mong ginagawa mo? Seryoso ako rito." "Hindi yan ang gusto kong marinig mula sa iyo, Genevieve." "At ano bang gusto mong marinig, ha? Hindi mo man lang ba ako namimiss?" Namilog ang mata ng dalaga. Hindi niya yun inaasahan mula kay Wayne na may pusong bato. Bakit ko mamimiss ang isang kagaya mo?" Tinulak niya ito. "Gusto kong malaman ang sagot sa gusto kong mangyari. Makikipaghiwalay na ako, Wayne Sarmiento." "Hindi ako makikipaghiwalay." Natigilan ng dalaga sa narinig at hindi makapaniwalang tiningnan ng asawa niya. "Bakit ayaw mo makipaghiwalay? Seryoso ka ba?" "Genevieve, napakamaling desisyon na umuwi ka pa rito sa Pilipinas. Kasi hindi ka na makakabalik sa Amerika." "Baliw ka ba? Bakit ayaw mo makipaghiwalay? Ano, mananatili kang nakatali sa akin? Ayoko nun. Kaya ako makikipaghiwalay na." "At bakit ka makikipaghiwalay, ha? Hindi pa nga tayo nagsisimula, Genevieve. Kung makikipaghiwalay ka para makipagrelasyon sa iba, bakit ayaw mo akong subukan?" Hindi na alam ni Genevieve ang kanyang sasabihin. Hindi kasi ito ang inaasahan niya. Ang nasa isip niya, madali lang para kay Wayne ang pumayag sa gusto niya dahil hindi naman siya nito mahal. Pero baliktad pala ang kanyang imahinasyon sa realidad. "Ayoko ng artista. At ba't kita susubukan? Hindi mo ba naalala ang sinabi mo sa akin noon? Sira ulo ka ba?" Lumambot ang mukha ni Wayne sa narinig. Alam niya kasi kung anong ibig sabihin ng dalaga. Hindi siya agad nakapagsalita dahil doon. "Kaya't magpa-file ako ng annulment. Mag-cooperate ka para matapos na to't payapa na ang buhay natin." "Make me." Hamon ni Wayne at umatras na. "Kagaya ng sabi ko, hindi ako papayag sa gusto mo. At ayaw mo ng artista? Okay lang. Titigilan ko basta't manatili kang asawa ko." "Baliw ka na ba? Hindi mo gagawin yun. Sikat ka na at..." "I want to be your husband. Iniwan mo ako sa ere. Iniwan mo agad ako without letting me explain. For not letting me explain how sorry I was that time. 3 years is enough. Hindi na ako papayag na basta-basta mo na lang akong iiwan, Genevieve." Nagdadabog ng husto ang puso ng dalaga matapos makausap si Wayne.
Mag-isa na lamang siya sa kwarto at para siyang nanakawan ng buong pagkatao dahil sa hindi pagpayag ni Wayne. Hindi niya akalaing mahihirapan siya. May flight pa naman siya bukas pabalik ng Amerika kasi akala niya madali lang. Pero mukhang mahihirapan siya sa lalaking yon. Kinabukasan, naghanda na si Genevieve sa kanyang pag-alis. Hindi pa siya lumalabas sa guest room dahil maghahanda pa siya ng sasabihin kay Tita Wayna. Para sa kanya, babalik na lamang siguro siya sa Pilipinas kapag marami na siyang oras. Bad timing lang at nagmamatigas ang asawa niya sa gusto niya. Sa pagbalik niya, sisiguraduhin niyang papayag na si Wayne sa hiwalayan nilang dalawa. Paglabas niya sa kwarto, napansin niyang walang katao-tao sa hallway. Kumunot ang noo niya at saka mahinahong bumaba ng hagdan. Hello? Nang nasa sala na siya, mas lalo siyang nagtaka dahil wala talagang tao. Pati maid, kahit isa wala siyang nakita. Tita, nasan po kayo? Magpapaalam po sana ako na aalis na ako eh. Hello? Wala siyang ibang narinig kung hindi boses niya lamang. Naibagsak niya na lamang ang balikat at napabuntong hininga. Nagtungo ng dalaga sa pinto ng bahay at nang hawakan niya ng doorknob para buksan ang pinto, natigilan siya nang hindi ito mabuksan. Kumunot ang noo niya at paulit-ulit na inikot-ikot ang doorknob, pero sadyang ayaw talaga. Ha? Bakit ayaw mabuksan? Kinuha niya ang phone niya at sinubukang tawagan ng kanyang Tita Wayna. Kaso hindi ito makontak. Nagtungo siya sa ibang parte ng bahay at sinubukang buksan ang pinto. Kaso pare-parehong nakalak. Anong ibig sabihin nito? Baka malate na ako sa flight ko kapag hindi ako nakalabas dito. Natigilan si Genevieve sa pagsasalita nang maalala niyang sinabi ni Wayne kahapon. Unti-unting kumuyom ang kamao niya at agad itong tinawagan. Mabutit may numero siya nito at mukhang gumagana pa dahil nagre-ring. Akala nga niya hindi siya nito sasagutin dahil artista. Pero ilang saglit lang, sumagot ito. Hello? You called? Umusbong ang inis sa mukha ng dalaga. Anong you called? Nasaan ka? Miss mo agad ako? Nanggigil siya lalo. Anong miss? Hindi ako makalabas sa bahay mo. Nasaan ang mga tao rito? Where's tita? Bakit nakalak ang mga pinto sa bahay na ito? Magaling ka na namang tumakas kaya kaya mo naman yan. So ikaw may gawa nito? Anong balak mo? Kung makakulong ka sa akin rito parang may paki ka sa akin Ilabas mo ako rito dahil mahuhuli na ako sa flight ko. I am so busy right now, my wife. May shoot pa ako sa isang produkto. But don't worry, uuwi ako dyan. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong nandito ka kaya't uuwi ako ng maaga. Buisit ka! Napakabastos na ng bunganga mo Ganyan bang natutunan mo sa Amerika? Lagot ka sa akin pag Ikaw ang malalagot sa akin. Ipagkakalat ko na may asawa ka para magalit ang fan sa'yo at masira yung karir mo. Natawa si Wayne sa kabilang linya. Tuwang-tuwa sa narinig. Gusto ko yan. Do it, Genevieve. Mas mabuting malalaman ng lahat na may asawa na ako para titigil na sila sa pagpapantasya sa akin at titigil na ako sa pag-aartista. Ngayong umuwi ka na, hindi ka babalik sa Amerika nang hindi dalang apelido ko. Ang ibig sabihin lang nun, hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Buisit! Go to hell! Sigaw ng dalagat inis na ibinaba ang tawag. Hindi na nawala-wala ang ngiti ni Wayne matapos niyang makausap ang kanyang asawa. Kasalukuyan siyang inaayusan ng isang staff kaya rinig na rinig nito ang kanyang pinagsasasabi sa katawag niya. Pero wala na siyang pakialam doon. Hindi naman niya tinatago na may asawa siya. Hindi lamang niya ipinagsasabi. At ngayon, gusto niyang malaman ang lahat ng ito para malaya na siyang makaalis sa industriyang hindi niya naman balak salihan sa una pa lamang. Sir, ayos ka lang ba? Mukhang good news yan Ang laki ng ngiti mo. Ani Jared, ang personal staff ni Wayne. Nilingon niya ito. Jared, paano mo ba sinusuyo ang asawa mo? Nagulat si Jared sa tanong ng aktor. Ha? Bakit mo naman naitanong, sir? Yung asawa ko kasi, inis na inis sa akin ngayon dahil ayaw ko sa gusto niya mangyari. Gusto ko sanang suyuin So, ano bang dapat kong gawin?
Casual na sambit ni Wayne na parabang normal na sa kanya na sabihin yon. Pero para kay Jared, hindi normal ito at talagang nalaglag ang kanyang panga. May asawa ka na, sir? Hindi sumagot si Wayne at ngumiti lamang. Hindi niya rin pinigilan si Jared na ipagsabi ito kahit alam niyang hindi naman tsismosong tao si Jared. Pero sadyang marami talagang galamay sa showbiz na may nakapag-video pala sa kanila at kumalat ang video na may sinasabi siya tungkol sa asawa niya. Sari-saring reaksyon naman ang nakuha mula sa mga fans at ang manager ni Wayne sumugod agad sa kanya para lang kumpirmahin ito. Wayne, totoo ba ang kumakalat na video? May asawa ka na? Ani George, ang manager ni Wayne na kalbong-kalbo na dahil sa trabaho niya. Nagkibit balikat lamang si Wayne at ininom ang wine. Kung totoo man yun, hindi ka man lang ba nag-iisip? Marami kang fans at nasaktan sila sa nalaman. At may fans kayong dalawa ni Bianca. Hindi mo man lang ba yun iniisip? Napatingin si Wayne sa manager niya. I will quit. What? My wife came back. I don't want to waste this opportunity. Matagal ko na itong tinatago at ayoko nang itago. At baka mahuli pa ang lahat. 3 years is already enough. Alam mo namang hindi ko talaga gusto ang pag-aartista. Sumubok lang ako dahil walang direksyon ang buhay ko dahil iniwan ako ng asawa ko. Hindi nakapagsalita ang manager. Masyado siyang nagulat sa nalaman na may asawa na pala ang artista niya bago pa ito sumikat. Gusto niya tuloy malaman kung sinong maswerteng babae para makausap niya. Hindi kasi niya nagugustuhan ang plano ng kanyang alaga lalo na't in demand ito sa industriya. At kapag titigil ito, milyon-milyon ang mawawala sa kanila. Sobrang panlulumo na ang naramdaman ng dalaga nang makita niya ang oras. Ilang oras na siyang nakakulong sa malaking bahay na ito at naiwan na siya ng eroplano. Sa isip niya, pinagmumura niya si Wayne. Alam kaya ni titang pinaggagawa ng anak niya? Naitanong na lamang ni Genevieve sa sarili niya at naibagsak ang sarili sa sofa at naisipang manood muna ng palabas. Hindi naman siguro siya buong araw makukulong sa bahay na ito, kaya titiisin niya na lang at maghihintay na may darating. Kaso, pagbukas niya ng TV, bumungad agad ang isang entertainment news. Isang nagbabagang balita. Isang sikat na aktor at business owner na si Wayne Sarmiento. Kasal na pala? Napatayo si Genevieve sa kanyang nakita at napalapit sa TV. Usap-usapan ngayon sa social media ang kumakalat na video patungkol sa aktor na si Wayne Sarmiento na walang pag-aalin lang ang umamin na siya'y may asawa na. Wala pa rin kaalam-alam ang publiko kung ang asawa ay parte rin ng showbiz o non-showbiz. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang aktor ngunit tumanggi ito. Umusok ang tenga at ilong ng dalaga sa narinig sa TV at naikuyom ang kamao. Sinasadya niya ba to? Natigilan ng dalaga sa pagsasalita ng magring ang phone niya. Nang tingnan niya ito, ang kanyang ina. Hello mama? Anak, narinig ko ang balita Totoo ba yun sinabi na ni Wayne? Napairap siya sa narinig. Umabot talaga dyan sa Amerika ang balita, ma? Oo naman anak, kahit nasa Amerika na ako, nanonood pa rin naman ako ng news galing sa Pinas. Alam mo namang matagal na naming pinapangarap na magsama na kayo Huwag ka nang umuwi rito anak. Ha? Ano ba sinasabi mo mama? Nagpanik si Genevieve sa narinig. Bakit ayaw mo na akong pauwiin? Nandyan naman ang asawa mo. Mas mabuting diyan ka na lang. Magsama na kayo para may apo na kami. No! Kaya nga ako nandito para makipaghiwalay sa kanya, hindi ba? Sinabi ko rin naman sa'yo bago ka magpunta dyan na imposible yung sinasabi mo. Hindi makikipaghiwalay si Wayne sa'yo. Napamaywang siya sa narinig. At bakit? Mahal ka nung tao. Natawang dalaga sa narinig. Yan ata ang huling gagawin ni Wayne sa akin, mama. Imposible. Ikaw, mahal mo rin naman siya, hindi ba? Kaya nga't pumayag kang magpakasal kasi gusto mo siya. That was before, mama. I was young and naive. Wala ako sa tamang pag-iisip noon. Ngayon, I'm a grown woman.
And I realized na hindi deserve ng lalaking yun ang puso ko. Naikuyom ni Genevieve ang kanyang kamao habang sinasabi yon. Halos lahat alam kung gaano niya kagusto si Wayne. Kaya nang ipinagkasundo sila nito 3 years ago, para siyang nasa langit sa sobrang sarap sa pakiramdam. Pero wala namang ginawa ang lalaki sa kanya kung hindi ang ignorin siya. At nang sabihin sa kanya na wala siyang gusto at hanggang papel lang ang kanilang relasyon, nasaktan siya ng todo at nilisan ng bansa para mag-move on at tuparin na lamang ang pangarap. Kaya't lubos na ipinagtataka kung bakit ayaw ni Wayne na makipaghiwalay sa kanya wala naman tong pakialam sa kanya. Kaya naman ang marinig ni Genevieve ang pagdating ng isang kotse mula sa labas. Hinanda na niya ang kanyang sarili. Dahil kung si Wayne to, hindi niya ito palalagpasin at malalagutan talagang lalaking yon. Lumabas si Wayne mula sa kotse matapos ipark ang kanyang kotse sa kanilang garahe. Umuwi siya sa bahay matapos ma-national TV ang balita tungkol sa kanya. Gusto niya ring tingnan kung nasa loob pa ba ang kanyang asawa o kung nakatakas ba ito. Sinadya niyang ikulong ang kanyang asawa at kakuntsaba niya ang kanyang ina na nagbakasyon ngayon sa Boracay. Ang mga kasambahay naman ay kasalukuyan mo nang naka-day off, ngunit may bayad naman. Sumang-ayon nito sa kanyang plano kapalit ang gusto nito. Ang gusto ng kanyang ina ay ayusin at huwag hayaang mapunta sa iba ang dalaga. Hindi niya rin naman hahayaan yon kaya titigilan niya na ang pag-aartista upang bumawi sa nasayang na mga taon sa kanilang dalawa. Nang buksan niya ang pinto ng bahay, akala niya si Genevieve ang kanyang mabubungaran. Ngunit halos umikot ang kanyang mundo nang sumalubong sa kanyang sapatos na lumilipad na pala sa kanya. Walang hiya ka! Agad siyang umilag nang pinagbabato na siya ng dalaga ng mga gamit nito. Wait! Anong wait? Papatayin mo ba ako rito? Habang buhay mo akong ikukulong? Ano bang gusto mo mangyari ha? Walang hiya ka talaga Sinubukan niya pa ring lumapit sa dalaga kahit nagwawala na ito. Ayaw na kitang maging asawa kaya dapat maghiwalay na tayo. Gusto ko nang matanggal yung apelido mo sa pangalan ko. Laking pagsisisi ko ngayon. Bakit ba ako nagmahal ng isang katulad mo? Nang tuluyan na siyang nakalapit ay tinigilan niyang dalaga sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. Ano ba? Stop it! Ayoko! Walang hiya ka! Ano bang gusto mo mangyari ha? Gusto ko nang makipaghiwalay, di ba? Hayaan mo na ako. Hindi niya na pinatapos ang dalaga salita niya nito at pinatahimik ito sa pamamagitan ng paghalik. Naramdaman niya ang paghampas ng kamay nito sa kanyang balikat ngunit hindi siya nagpatinag at mas idiniin ang sarili sa kanyang asawa. Halos kainin niya ito sa kanyang sabik na paghalik at kung hindi siya nasampal, baka hindi pa rin siya tumigil. Lumuha ang dalaga at umatras sa kanya. Nakagat ni Wayne ang kanyang labit biglang nagsisi. Sorry, I'm sorry. Napasapo siya sa noo niya. I'm sorry. Just don't go. Please give me a chance, Genevieve. I am sorry for what I did before. For hurting your feelings. For hurting you like that. It wasn't my intention to say it. Hindi nagsalita si Genevieve dahil sa luha na sunod-sunod na tumutulo sa kanya. I'll quit everything, just stay here. Babawi ako. I'm gonna be a good husband. Do you really think being a good husband is enough for me, Wayne? Wala naman tayong naging relasyon kaya dapat madali lang to sa'yo, di ba? Bakit mo pa ba pinapatagal? Ha? Will you stay if I say I love you? Namilog ang mata ni Genevieve. Hindi makapaniwala sa narinig. I love you. Umiling ang dalaga. Artista ka, Wayne. Sa tingin mo ba madadala ako sa mga acting mo? Hindi nagsalita si Wayne at nanatili lang na nakatingin sa dalaga. Pues, kung nakukuha mong utuin ng mga fans mo, ako hindi. Hindi ako naniniwala na mahal mo ko. Matapos sabihin ni Genevieve yun, kinuha niya na ang maleta niya at saka lumabas ng bahay. Mabuti at hindi siya pinigilan ni Wayne at hinayaan na lamang siyang umalis. At dahil nahuli siya sa kanyang flight, binalak niya na munang magstay sa isang hotel upang magstay ng isang araw. Hanggang ngayon, kahit malayo na siya kay Wayne, hindi pa rin tumitigil sa pagtibok ng mabilis ang puso niya. Hindi pa rin to bumabalik sa dati. Hindi naman hinayaan ni Wayne na umalis ang asawa niya na wala siyang plano.
Para na siyang nababaliw at nagpaalam pa sa ina niya sa gagawin niya. Baliw ka ba, anak? Paano kapag tuluyan kang mamatay, ha? Bibigyan mo pa ng panghabang buhay na konsensya si Genevieve. Halos mabingi si Wayne sa sigaw ng kanyang ina sa kabilang linya. Gusto ko na siya mismong babalik sa akin, Mama. Kung kinakailangan magpabangga ako ng kotse, babalik lang siya, gagawin ko. Naku, bakit mo ba pinahihirapan ng sarili mo? Pwede mo namang sabihin sa kanya na mahal mo siya. Mapaklang na pangiti si Wayne. Hindi siya naniniwala, Mama. At bakit? Dahil artista ako. Marahil sa kanya, pag-aarte lang ang ginagawa ko na sinabi ko yun sa kanya. Matapos makausap ang ina, pumasok na si Wayne sa kotse at naisipang ibangga ito sa may puno. Hinanda niya na ang sarili at gusto niya. Masaktan talaga siya para kusa nang bumalik sa kanya si Genevieve at may rason na rin siya para tumigil na sa pag-aartista. What the heck? Don't kill me. Nasabi ni Wayne bago niya ibinangga ng malakas ang kotse niya sa puno na nagresulta ng pagkawalan niya ng malay. Mabilis na naibalitang nangyari kay Wayne dahil artista ito. Concerned agad ang mga fans at marami agad na mga teorya kung bakit nangyari yon. May CCTV footage din kaya't maraming nagtaka. Anong masasabi niyo sa pagkakaaksidente ni Wayne Sarmiento? Tanong ng reporter sa isang fan na nasa labas ng ospital. Sana magpagaling na siya. Miss na miss ko na silang dalawa ni Miss Bianca. Ani ng isang fan at naiiyak pa. Base sa video na iyong nakita, hindi mo ba naiisip na maaaring sinadyang ibangga ni Wayne ang kanyang sarili? Agad na umiling ang fan. Hindi ganun si Wayne. 3 taon niya na akong fan. Wala siyang masyadong basher kaya't bakit niya kikitilin ang sariling buhay niya? Marami ring bumisita sa ospital kung nasaan si Wayne. Isa na ron ang nakatambal niya sa isang palabas na si Bianca. Wayne, how are you? Hindi nagsalita si Wayne. Wala siyang ibang nararamdaman ngayon kung hindi pagkadismaya. Kasi ang inaasahan niyang bubungad sa kanya, hindi pumunta. Bianca, ani George sa dalaga. Hayaan mo na muna si Wayne. Bagong gising pa lang siya. At isa pa, hindi magandang narito ka lalo na't may bagong issue si Wayne. Hinarap naman ni Bianca si George. Sa tingin mo ba totoo yun? Bakit hindi nagpunta rito kung totoong may asawa siya? She should have been here dahil nadisgrasya ang asawa niya, hindi ba? Napapikit si Wayne at naikuyom niya ang kanyang kamao. Umalis na muna kayo. I need to be alone. Napalingon ang dalawa sa kanya. Wayne, pwede naman ako manatili rito eh. I can take care of you. Ani Bianca. No, umalis na kayo. Ani Wayne. Walang nagawa mga bumisita sa kanya kung hindi ang sundin ang gusto niya. Busangot na busangot ang kanyang mukha dahil walang Genevieve na dumating. Baka kinakailangan niya pang magpanggap na patay para dalawin lang siya nito. Nawala na ng pag-asa si Wayne na balikan ng dalaga dahil gumabi na lamang. Hindi pa rin to bumibisita sa kanya. Buisit. Gusto niyang puntahan na lamang ito at magmakaawa kaso hindi pa siya makalakad dahil sa sarili niyang kagagawan. Pero sa huli, napagtanto niyang tagumpay ang balak niya. Dahil nang papatulog na lamang siya, dumating si Genevieve kasamang kanyang ina kaya't nagpanggap siyang tulog. Ayos na po ba siya, tita? Bakit po kaya siya na-aksidente? Nag-aalalang tanong ni Genevieve habang napasulyap sa tulog na si Wayne. Magbubuk na sana siya ng flight pabalik sa Amerika nang nakatanggap siya ng tawag mula kay Tita Wayna para sabihing na aksidente ang kanyang asawa. Kaso hindi siya nakapunta agad sa dahilang dinudumog ang ospital ng mga diehard fans ni Wayne. Hindi ko alam eh. Nag-away ba kayo, iha? Hindi nakapagsalita si Genevieve at napalunok. Hindi naman sa ganun, iha. Huwag mo na sanang masamain, ha? Ani agad ni Tita Wayna. Alam mo kasi yung si Wayne, hindi talaga yung nagsasabi ng mga problema niya eh. Nakagat na lamang ng dalagang ibabang labi niya. At hindi pa makakalakad si Wayne dahil nga sa nangyari, iha. Mukhang kinakailangan niya na munang tumigil sa pag-aartista. Hindi ka pa naman uuwi, hindi ba?
Hinawakan ni Tita Wayne ang kanyang kamay. Wala na akong ibang mapagkakatiwalaan para sa anak ko kung hindi ikaw lamang, Genevieve. Huwag ka na munang umuwi. Samahan mo munang anak ko hanggang sa gumaling siya. Hindi na nagawang tumanggi ni Genevieve sa pakiusap ng kanyang tita. Nahihiya rin siyang tanggihan to dahil naging mabuti ito sa kanya. At isa pa, kahit ano pang sasabihin niya, asawa niya pa rin ang naaksidente. Responsibilidad niya pa ring alagaan to. Napaka-timing talaga ng lahat. Kung kailan uwing-uwi na siya saka ito nangyari. At hindi lang yon, tuwang-tuwa pang kanyang ina nang sinabi niyang matatagalan siya sa Pilipinas. Naku, baka pagbalik mo rito buntis ka na ha? Namulang mukha niya nang sabihin yun ng kanyang ina. Napasulyap siya kay Wayne na natutulog pa rin. Ma, imposible ang sinasabi mo. Aalagaan ko lang siya rito at pagkatapos nun, kakausapin ko siyang muli. Sisiguraduhin ko ng papayag siya. Ani Genevieve kahit alam na rin niya sa sarili niya kung mangyayari pa ba yun. Sa itsura pa lamang ni Wayne nang magkausap sila mukhang seryoso talaga ito sa gusto nitong mangyari. Ayaw na niyang mahulog muli sa parehong lalaki. Kasi para sa kanya, siya rin ang magiging kawawa sa huli. Nagtagal sa private hospital si Wayne dahil malala rin ang nangyari sa kanya. Naglagay na nga ng pamilya ng bodyguard dahil maraming mga fans ang gusto siyang masilayan kahit na sobrang lala ng nangyari sa kanya. Maraming natanggap ang aktor ng mga regalo at napailing na lamang si Genevieve nang makita ito. Sobrang sikat na nga. Nasambit ni Genevieve sa sarili at nang tingnan ng gising na si Wayne, napairap siya. Ano? Tss, alam kong napipilitan ka lang. Bakit mo naman nasabi yan? Kung hindi ka napipilitan, susubuan mo ko. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Genevieve si Wayne. Hindi ako makagalaw ng maayos, Genevieve. At tayong dalawa lang narito. Gutom na ako. Papatayin mo ba ako sa gutom? Walang nagawa si Genevieve kung hindi subuan ang nag-iinarting si Wayne habang nakaupo ito sa kanyang kama. Parang normal lang ang pagkakasubo ng dalagang ngunit para kay Wayne, parang humina sa paggalaw ang kanyang mundo. Hanggang ngayon ay kinakain pa rin siya ng pagsisisi kung bakit mas nauna ang pag-init ng kanyang ulo noon kesa mas kilalanin pang asawang 3 taon na ang lumipas. May iba ka pa bang sinusubuan? Natigilan si Genevieve sa tanong ni Wayne. Ha? Ako lang naman, di ba? Umaasang tanong ni Wayne dahil kung sakaling hindi lang siya baka makapatay pa siya. Ano ba yung mga sinasabi mo? Ako lang dapat ang sinusubuan mo, Genevieve. Hindi maiwasang manindig ang balahibo sa balat ng dalaga dahil sa narinig. Wala kasing halong pagbibiro na sinabi yun ni Wayne. Hindi niya alam kung bakit ganun ang aktor pero ayaw niyang magpadala. Wala kang pakialam kung sinong susubuan ko. Ani Genevieve at taas noong tiningnan ng hindi maipintang mukha ni Wayne. Asawa mo ko, Genevieve. Mag-asawa lang tayo sa papel. Pues, iibahin na natin yun ngayon. Hindi na tayo mag-asawa sa papel lang. Gagampanan ko ang obligasyon ko sa'yo simula ngayon, Genevieve. Nandito lang ako para bantayan ka, Wayne. Hindi pa rin magbabagong isip ko. Napasinghap ang dalaga ng hawakan ni Wayne ang kanyang kamay. Pues, gagawin kong lahat para magbagong isip mo. Titigil na ako sa pagiging artista at magiging asawa mo na lang. Please give me a chance. Alam ko namang nasaktan kita noon Hindi ko sinasadya yun. Bala ko namang mag-sorry at ipaliwanag sa'yo kinabukasan ng katotohanan pero umalis ka. Ano ba sinasabi mo? Huwag mo nang ibalik ang nakaraan. Sinabi ko lang ang katagang yon dahil nasa linya si Carlina. After we got married, tumatawag pa rin siya sa akin and asked why I left her when in fact, I left her because she cheated. Pero pilit niyang sinasabi na hiniwalayan ko siya para sa'yo. I have to say it para hindi ka na niya gambalain. It wasn't for you, Genevieve. Hindi alam ni Genevieve kung dapat ba niyang paniwalaan ng paliwanag ng asawa niya. Tinawagan din naman siya ng ex nito at siya nga ang sinisisi. Please, give me a chance. I'll be good. Bakit? Sa tingin mo, bibigyan pa kita ng pagkakataon? Wala ka namang nararamdaman para sa akin. I love you.
At nag-artista lang naman ako para kahit malayo ka, maririnig at maririnig mo pa rin ang pangalan ko. I love you at matagal na akong naghihintay sa'yo. Naghihintay sa akin? Napaka-imposible nun. Ikaw? Alam ng halos lahat kung gaano kita kagusto noon. Sobrang saya ko nang maikasal sa'yo. Pero hindi naman ako manhead. Alam ko naman na wala kang gusto sa akin. Mahal pa kaya? Tigilan mo na to, Wayne. At mas mabuting maghiwalay na lang tayo ng maayos para malaya na nating magagawa ang gusto natin. Napakasimple lang ng gusto ko. Ayaw mo pang ibigay. Kahit umiyak ka pa ng dugo, hindi ako papayag sa gusto mo. Dahil sa sinabi ng aktor, tuluyan nang nainis si Genevieve at sinampal to kahit may pasa ito dahil sa aksidente. Agad din namang pinagsisihan ng dalaga ang kanyang ginawa pero hindi na siya nakapag-sorry. Dahil napuno na rin si Wayne. Hinapit niya si Genevieve patungo sa kanya at walang pag-aalin lang ang hinalikan nito sa labi. Naistatwa ang dalaga sa ginawa ng kanyang asawa. Halos tumigil sa pagtibok ang puso niya sa sobrang gulat. Natauhan na lamang siya nang humiwalay si Wayne sa halik at tiningnan siya. Asawa kita at gagawin kong lahat bumalik lang ang puso mo sa akin at hindi mo ko kailanman hihiwalayan. Ang hindi alam ng dalawa ay may nakakita sa kanilang halikan. Gulat na gulat ang mga mata ni Bianca habang hindi pa rin nakaka-move on sa kanyang nakita. Nakita niya si Wayne na hinalikan ng isang babae na tingin niya ay asawa nito. Sinasabi ko na sa inyo ma'am na umalis na kayo. Ani Jared, ang PA ni Wayne. Ayaw nga po ni sir ng bisita. Umigting ang panga ni Bianca at hinarap ang lalaki. Huminga siya ng malalim at ngumiti sa kanya. Huwag mong sasabihin na nandito ako Babalik na lamang akong muli. Matapos niyang sabihin yun ay tumalikod na siya at hindi na maipintang mukha. Ang akala niya kasi ay may tsansa na mapapasa kanyang aktor dahil ilang beses na silang nagkatrabaho. Akala niya ay espesyal siya dahil mabait si Wayne pero nagkakamali pala siya. May asawa na palang lalaking iniibig niya. Pero kahit ganun, hindi siya titigil. Alam niyang matatapos din ang relasyon ni Wayne at ng asawa niya dahil sikat si Wayne. At kapag nalaman ng lahat kung sinong asawa, baka magwawala ang mga fans at masisira ang buhay ng babaeng tinatago ni Wayne. At hindi lang yun. Sa isip ni Bianca, walang magagawa si Wayne kung hindi bitiwan nito kesa ang masira ang buhay. Samantala, hindi nakatulog buong magdamag si Genevieve kakaisip sa ginawa ni Wayne sa kanya. Kahit sa pagpikit niya ay naaalala niya pa rin ang paghalik ng asawa niya sa kanya. Halos sampalin niya ng sarili pero ganun pa rin. Ayos ka lang ba, iha? Agad na pabalikwas ng bangon mula sa couch si Genevieve nang marinig ang boses na iyon. Si Tita Wayne na ito na kapapasok lamang ng kwarto ni Wayne sa ospital. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Tita Wayne na nang makita ang itsura ng dalaga. Oh, anyari dyan sa mukha mo? Natulog ka ba? Nakaramdam ng hiya si Genevieve. Pinagod ka ba ng anak ko? Dagdag pang tanong ni Tita Wayne na nagpailang ng gusto kay Genevieve. Lalo na't narinig pa ito ni Wayne na bagong gising lang. What do you mean? Lumapit si Tita Wayne sa anak niya. Pinahirapan mo ba si Genevieve dito anak? Mukhang hindi natulog Sabog na sabog ang mukha. Umangat ang sulok ng labi ni Wayne sa narinig at nilingon ng asawa niyang hindi na makatingin sa kanila. Natawa siya at tiningnan ng ina. Baka iniisip niya buong magdamag ang halik. Tita Wayne na! Agad na sambit ni Genevieve bago pa man sabihin ni Wayne ang nangyari. Ayos lang po ako. Hindi ako pinagod ni Wayne. Uuwi muna siguro ako para makatulog po. Mabuti pa. No. Agad na sambit ni Wayne at sumeryoso ang mukha. Hindi ka aalis. Ngunit anak. Kung gusto mong matulog, tumabi ka sa akin. Malaki naman ang kama ko. Hindi gumalaw si Genevieve. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Ayaw mong tabihan ng asawa mo? Nagtaas pa ng kilay si Wayne. Bumalik sa couch si Genevieve at humiga. Dito na lamang ako. Ilang minutong tahimik ang dalaga bago siya tuluyang nakatulog. Inobserbahan siya ng kanyang asawa na si Wayne na ngayon ay bumaba na sa kama. Anak,
Ano gagawin mo? I have to transfer her to my bed. Hindi ka pa nga maayos eh. Chismiyo ka. I'm totally fine, Mama. Don't worry. Lumapit siya sa dalaga at pinagmasdan to. Nakatulog na ito at mukha itong maamong prinsesa. Habang tinititigan niya ito, pumasok sa kanyang utak ang imahe na kung saan kasama niya ito at may anak na sila. Wala sa sariling napangiti siyang mag-isa. Anak, kung ayaw mo siyang makawala, piliin mo siya, anak. Tumigil ka na sa pag-artista. Natigilan siya at napabaling sa ina niya. Marami ka namang negosyo. Hindi mo kailangan ng spotlight. Hindi mo kailangan ng atensyon ng lahat. Tumango ito. Oo, Mama. I'll stop what I'm doing. Don't worry. Kinausap ni Wayne ang kanyang kampo tungkol sa kanyang pagtigil. Isa sa ginawa niyang paglusot ay ang kanyang pagkadisgrasya. Marami ang tuto lalo na ang manager niya dahil sikat na sikat si Wayne at sayang ang mga endorsements na mapupunta sa kanya. It's already final. I'll pay. Ani Wayne sa tawag. Goodbye. Wait! Wayne! Inoff ni Wayne ang kanyang tawag at sinalubong ng malaking ngiti si Genevieve na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hey! Titigil ka talaga sa pag-aartista? Yes! Dahil ba yun sa akin? Umangat ang sulok ng labi ni Wayne at balak pagtripa ng dalaga. Oo. Napangiwi si Genevieve. Napakababaw mo namang tao. Napakasayang ng kasikatan mo. Mas sayang kung iiwan mo ko. Ano naman kung sikat ako? Nasa akin ang lahat ng atensyon pero ikaw, hindi mo ako binibigyan ng kahit konting atensyon. Mas gugustuhin kong makuha ang atensyon mo kaysa yung atensyon nila, Genevieve. Lumambot ang puso ng dalaga. Totoo ba talaga yung sinasabi mo? Oo, hindi ako nagbibiro. Gagawin ko ang lahat. Babawi ako sa iyo, Genevieve. Kahit si Wayne ang dehado sa kanilang dalawa dahil sa kanyang kalagayan, hindi pa rin yun naging hadlang upang suyuin ang dalaga. Ginawa niyang lahat para pumayag ito na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Hindi rin naman nagmatigas ang dalaga at sa huli, pumayag na ito sa gusto niya. Ganun na lang ang saya ni Wayne sa nalaman at mas lalong nagmamadali sa pagaling upang makasama niya na ng maayos si Genevieve. Humihina ng fanbase mo, Bianca. Alam na ng lahat na titigil na si Wayne sa pag-aartista. Ani ng kanyang manager na problemado. Ang daming endorsements ang nagpo-pull out. Marami ring nakapagsabi na umingay lang daw ang pangalan mo ay dahil kay Wayne. Kumuyom ang kamao ni Bianca at naisip muli ang nakita niya sa ospital. Hindi na rin masyadong busy ang schedule mo. Hindi ko alam itong si Wayne. Porket mayaman napakadali lang sa kanyang kumawala. Ano na ngayon ang gagawin natin? May babaeng nagpatigil kay Wayne. Kailangan ko siyang makausap. Sino? Yung sinasabi nilang asawa ni Wayne? Tumango si Bianca. Oo, kailangan ko siya makausap. Hindi pwedeng tumigil si Wayne. Hindi niya ako pwedeng iwan sa ere. Kailangan niyang makausap ang babaeng yun. Kukuha siya ng tiyempo. Kukuha rin siya ng mga impormasyon. 2 linggo rin ang lumipas bago tuluyang gumaling si Wayne. Nakalabas na rin siya ng ospital at dumiretso agad sila sa probinsya para makapagpahinga't malayo sa buhay showbiz. Walang araw na hindi ngumingiti ang lalaki dahil tagumpay siyang nabigyan ng pagkakataon na hindi niya sasayangin. Suportado rin ang kanyang ina sa gusto niya kahit ang ina ni Genevieve na pasikreto rin palang nakikibalita sa kanyang ina. Araw-araw, binibigyan niya ng bulaklak ang kanyang asawa at pinagluluto niya rin ito. Bukod doon, hindi rin niya hinahayaan na istorbohin siya ng mga taong nasa showbiz, kaya't hindi na siya gumagamit ng cellphone para tuluyan ng maging pribado. Iyon ang ginagawa ni Wayne para kay Genevieve at para sa kanya. Mukhang umepekto naman dahil hindi na masungit si Genevieve sa kanya. Where do you wanna go? Naitanong ni Wayne sa kanyang asawa isang araw habang kumakain sila ng hapunan. Ha? Bakit? We can't just stay here forever, Genevieve. I need you alone. Where do you wanna go? Napaisip si Genevieve sa sinabi ni Wayne at nagsalita rin kalaunan. Kilala ka rito, Wayne. Kung lalabas tayo, dudumugin ka lang. Determinado ang mukha ni Wayne. I won't let that happen.
Tell me which place you wanna go so that I can plan about it in advance, baby. Namula ang mukha ni Genevieve sa huling binanggit ni Wayne ngunit nagpatay mali siya na lamang siya. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na binigyan niya ng pagkakataon si Wayne. Doon niya rin napagtanto na kahit ano pang pagmamatigas niya, lumalabas pa rin ang totoong nararamdaman niya. Alam niya sa sarili niya na hindi pa siya tuluyang nakaka-move on kay Wayne. Napagtanto niya sa sarili niya kung gaano siyang karupok. 3 years ago, pinangarap niya lamang ito at ngayon ay nangyayari na. At siguro, hindi na lang din siya magmamatigas dahil kahit baliktarin pang mundo, asawa pa rin siya ni Wayne. Nang tuluyan ng gumaling si Wayne, agad itong nagplano sa kanilang bakasyon. Mas gusto sana ni Genevieve na manatili na lamang sa mansyon, lalo na't mainit pa rin sa media ang pangalan ng kanyang asawa. At ang isa pa, hindi magandang lumabas sila lalo na't alam na ng karamihan na may asawa si Wayne. Pero wala na yata ang paki ang asawa niya at umalis sila sa probinsya para magtungo sa ibang lugar dito sa Pilipinas na hindi man lang nagtataki para hindi makilala. Hawak din ni Wayne ang kanyang kamay kung kaya't wala na siyang nagawa. Sis! Si Wayne ba yan? Oo, may kasamang babae, hindi si Bianca. Yan ba yung rumored wife niya? Yun agad ang narinig ni Genevieve pagbaba nila sa van. Kagagaling lang nila sa airport at nakarating na sila rito sa Boracay dahil ito ang napiling lugar ni Wayne. Pero para sa kanya, mas lalo lang silang walang privacy dito, lalo na't kilala ng halos lahat si Wayne. Wayne, hindi yata magandang... Maganda to, nang malaman na ng lahat na may asawa ng pinapantasya nila. And besides, hindi na ako artista, Genevieve, kaya't hayaan mo na sila. Ani Wayne dahil ramdam niya ang kaba sa kanyang asawa. Hindi niya naman hinayaan na magugulo ang buhay nila sa bakasyon na ito. May mga bodyguard siya na pasikretong nagbabantay sa kanila. Maraming ginawang mag-asawa sa Boracay sa pangunguna ni Wayne. Hindi niya hinayaang maging boring ang pagstay nila sa lugar. Dinedate niya ang kanyang asawa at nagtungo sa mga magagandang tanawin. Hindi inabala ni Wayne ang tingin ng mga tao sa kanila at hinayaan na lang ang mga ito. Ayaw niyang mawala ang privacy nila ni Genevieve dahil lang sa naging artista siya. Ang cute! Ani Genevieve habang tinuturo ang isang flower crown. Tumikhim siya at saka lumapit agad sa tindera. Magkano po yan? Sasagot na sana ang tindera ngunit agad siya nitong nakilala. Wayne Sarmiento? Napakurap-kurap na lamang siya at saka tipid na ngumiti. 100 pesos po yan sir pero kung ikaw, libre na lang. Anang tindera at kumuha pa ng cellphone. Pwede po bang magpa-picture? I'm sorry, magagalit ang asawa ko kapag nagpa-picture ako. Anya at agad na nagpalingon kay Genevieve. Ha? Natawa na lamang si Wayne sa reaksyon ng kanyang asawa at nagbigay ng pera sa tindera. Babayaran ko po, binibili ko ito para sa asawa ko. Natulala na lamang ang tindera nang masaksihan niya ang paglagay ng aktor sa flower crown kay Genevieve. May tao, Wayne. Paalala ni Genevieve at namula ang mukha. Hindi niya kasi inaasahan na lalagyan siya ng flower crown sa kanyang ulo. Ano naman, dapat makita nila kung gaano kaganda ang asawa ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Genevieve at nagbaba na lamang ng tingin. Pero saglit lang yon dahil hinawakan ni Wayne ang baba niya at iniangat. Let's go, marami pa tayong gagawin. Muli ay hinawakan ni Wayne ang kamay niya at naglakad na palayo sa tindahan. Iniwan ang mga nakakita na gulat na gulat. Hindi maitanggi ni Genevieve na masaya siya. Hindi niya akalain na mangyayari ito sa kanya. Nahahawakan siya ni Wayne sa kamay at hahalikan. Parang noon hanggang panaginip niya lamang itong nararanasan. Ngunit ngayon, katotohanan na. Sana nga lang hindi ito magbago at ganito pa rin para masaya na palagi ang puso niya. Samantala, naibato na lamang ni Bianca ang kanyang wine glass nang makita sa newsfeed ang nag-viral na mga litrato nila Wayne at ng asawa nito. May video rin kung saan nilalagyan ni Wayne ng flower crown ng dalaga na mas lalong nagpagalit kay Bianca. Iniwan mo na ako sa ere, Wayne! Ani Bianca at akma ng tutungga na sana sa hawak niyang alak
Nang pinigilan siya ni June, ang kanyang kaibigan na matagal nang may gusto sa kanya. Isa rin tong direktor ng isa sa mga pelikula nila ni Wayne. Tama na yan, Bianca. Huwag mo akong pigilan, June. Dahil sa babaeng yan, tumigil na si Wayne sa pag-aartista. Tinalikuran ng kasikatan. Iniwan ako sa ere. Hindi naman kayo para magalit ka ng ganito, Bianca. Shut up, June. Kung wala kang maitutulong sa akin, umalis ka na. Hinawakan ni June ang kamay ni Bianca at pinaharap to. Tigilan mo ng kahibangan na ito, Bianca. Hindi mo kailangan si Wayne para sumikat. You can shine on your own. Mas mabuting tumigil na siya para sa iyo na mapuntang spotlight. Sinampal ni Bianca sa June dahil sa sinabi nito. Wala kang pakialam. Ako ang palaging kasama ni Wayne. Kumbaga, lab team kami. Hindi ko tanggap na basta-basta na lamang niyang bibitawan ng pag-aartista. Umigding ang panga niya. Kung gusto mo talaga akong tulungan, ilabas mo. Kumunot ang noon ni June. Anong ilalabas ko? Ang deleted scene kissing scene namin ni Wayne sa isang palabas namin. Gusto kong mabaliw ang babaeng dahilan ng lahat ng ito. Ilabas mo yun at siguraduhin mong mag-viral. Matapos sabihin ni Bianca yun ay tinalikuran niya si June at saka naikuyom ang kamao. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Samantala, masayang-masayang mag-asawa sa kanilang bakasyon. Marami silang nagawa kahit ilang araw pa lamang sila. Sinisigurado rin ni Wayne na maipararamdam niya kay Genevieve kung gaano ito kaimportante sa kanya. Sinisigurado niya na ramdam ng dalaga ang pagmamahal niya. Dinala niya rin si Genevieve sa isang exclusive restaurant para makapag-date silang dalawa. Nagpa-reserve kasi si Wayne para lamang sa kanilang dalawa. Ayaw niya ng istorbo at mas lalo lamang gustong masolo ang kanyang asawa. Hindi ako marunong sumayaw, Wayne. Ani Genevieve habang sinasayaw siya ni Wayne. Wala akong talento sa... This is just a slow dance, baby. No need to worry. Sumabay ka lang sa akin. Hinapit ni Wayne ang maliit na bewang ng dalaga at inilapit ito sa kanya. Tinitigan niya ito ng husto at napagtanto niyang mas lalo itong gumanda sa paningin niya. Pero napansin niya rin na hindi tumitingin ang dalaga sa kanya. Genevieve, look at me. Nakagat ni Genevieve ang kanyang labi at unti-unting tiningnan si Wayne. You're so beautiful. You are worth the wait. I love you, Genevieve. I'm sorry about the past. Araw-araw akong babawi sa'yo hanggang sa magsawa ka na. Kung totoo ang lahat ng ito, hindi ako magsasawa, Wayne. At ngumiti sila sa isa't isa, kasabay ng pagsayaw ng kanilang pag-ibig na mas lalong lumalalim. Hindi naman hanggang dun lamang ang kanilang date. Sa kanilang masayang gabi, humantong rin ito sa kanilang unang pagkakaisa na 3 taon na sana nilang ginawa. Umaapaw ang halinghing ng dalaga habang sabay nilang inaabot ang langit. Para namang nagwawalang leyon si Wayne dahil sa kasabikan at kahit ilang beses ginawa, hindi pa rin siya pagod para gawin ulit yon. Teka naman, Wayne. Tumigil sa paghalik si Wayne sa leeg ng dalaga nang umalmay na ito. Puno na nga ng kiss marks ang leeg nito at hingal na hingal na. Bakit? Inosenteng tanong ni Wayne. Hindi ka pa ba pagod? Umangat ang sulok ng labi ni Wayne. Hindi pa. Bakit? Pagod ka na ba? Anong oras na ngayon? Wayne, 5 beses na itong... Kaya ko pa hanggang 10 pa, Genevieve. Namutla ang dalaga. Biro lang. Huli na ito. Ni Wayne at malaking singhap ang ginawa ng dalaga nang muli siya nitong kinuha na parang nauulol na aso. Sa huli, pagod ang nararamdaman ng dalaga. Samantalang masarap na tulog ang kay Wayne na nakayakap sa kanya. Pinagmasdan ni Genevieve ang natutulog na binata at hindi niya akalaing nakatabi niya ito sa kama. Sobrang gwapo. Kung magkakaanak siguro sila baka kasing gwapo ni Wayne. Namula na lamang ang dalaga sa naisip at napapikit na lamang. Sinusulit ang kama kasama si Wayne na nakayakap sa kanya. 1 buwan din ang naging bakasyon nila Wayne at Genevieve. Hindi lang naman sa Boracay ang tungo nila.
Nagtungo rin sila sa Cebu at ilan pang mga isla sa Visayas. Napakasaya ng kanilang bakasyon at in love ang mag-asawa sa isa't isa. Ngunit pag uwi nila, hindi nila inaasahan na masamang balita ang bubungad sa kanila. "Wayne, may problema!" Ani Tita Wayne na may pag-aalala sa mukha. "Bakit?" Ani Wayne at lumapit. "Kumakalat sa social media ang hindi dapat nilalabas." "Anong ibig mong sabihin?" Hindi na narinig pa ni Genevieve ang pinag-uusapan ng mag-ina dahil tumunog ang notification ng phone ng dalaga. Sinilip niya ito para tingnan at umawang ang labi niya nang makita ang hindi inaasahang video. Intense na halikan ng artistang si Bianca at ng asawa niyang si Wayne. Kumirot ang puso niya sa nakita at bago pa man niya matapos yun, inagaw ni Wayne ang phone niya. "Genevieve, that's not real. Sa movie namin yan noon. It was not supposed to be released dahil hindi na yan isinali sa palabas. That's just acting." Agad na paliwanag ng binata. Napatingin si Genevieve sa asawa nitong hindi na mapakali. Pati si Tita Wayne ay lumapit na sa kanya. "Genevieve, iha, alam mo namang artista si Wayne, hindi ba? Deleted scene yan, iha." Kahit kumirot na ang puso ng dalaga ay naiintindihan niya ito dahil artista si Wayne. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, bakit in-upload kung deleted naman pala? "Naiintindihan ko po," ani Genevieve at tiningnan si Wayne. "Huwag kang mag-alala, Wayne. Ayos lang." "No, it's not okay. Hahanapin kong may kagagawa nito. I'm sorry. Please don't believe it." Tumango siya. "Oo, hindi." Agad na sumugod si Wayne sa agency niya nang kumalat ang video na yon. Nadatnan niya rin sa opisina si Bianca na umiiyak. At nang makita siya, agad tong lumapit. "Wayne!" Nagulat siya nang yakapin siya nito. "Wayne, kumalat yung video." Agad kinalas ni Wayne ang pagkakayakap sa kanya ni Bianca at saka dumiretso sa desk para hampasin ito. Napatalon sa gulat ang manager niya na stress na sa pangyayari. "Tell me, sinong naglabas ng video na yon?" "Wala akong alam dyan, Wayne. Bigla na lamang may nag-leak sa video at in-upload." Ani ng manager niya na halata namang walang tulog. "Wayne, alam kong masaya ka na ngayon pero isipin mo rin ang ibang katrabaho mo. Si Bianca, siya ang nadidiin dahil sa biglaan mong pagtigil." Napatingin si Wayne kay Bianca na mas lalong naiyak. "Well, I'm sorry then. Magpapapress ko na ko regarding this. Nandito ako to make sure that the one who leaked the video will be jailed. I don't want my wife to think differently about me. Lalo na't..." "Wife? You're thinking about your wife, Wayne? Siguro naman maiintindihan niya kung nakita niya. Lalo na't artista ka." Ani Bianca. "At saka, napakapangit na desisyon na tumigil ka sa pag-aartista. Pinapatigil ka ba ng asawa mo? Kasi kung ganon, napakasama niyang asawa para..." "I don't want your opinion about this, Miss Bianca. Don't worry. I'll make sure na mananagot ang may gawa nito. Hindi ka madadamay sa desisyon ko." Ani Wayne. "At sigurado naman akong mahahanap agad ang may gawa. I have the best in my team." Kumirot ang puso ni Bianca sa narinig. Ibang-iba si Wayne sa paningin niya. Magmula nang pumasok sa eksena ang asawa nito, nag-iba na rin ang katauhan nito. Samantala, hindi na lang iniisip ni Genevieve ang pangyayari at mas iniisip na lamang ang relasyon nila ngayon ni Wayne na maayos. Alam niyang acting lang yun at deleted scene pero hindi niya pa rin maiwasang masaktan. "Huwag kang mag-alala, iha. Trabaho lang yun at isa pa. Kahit pa ilang beses na silang ipinartner ni Wayne hindi naman nagkaroon ng interes si Wayne sa kanya." Pangungumbinsi sa kanya ni Tita Wayne nang lumabas sila. Naging busy kasi si Wayne dahil sa gulo sa social media. Pero nangako naman to na magkakaroon pa rin siya ng oras sa kanya. "Huwag niyo na po akong alalahanin, tita. Ayos lang po yun." "Naku, hindi ayos yun. Baka mag-away pa kayo eh." "Hindi ko po aawayin si Wayne dahil doon, tita. At isa pa hindi naman mapapalitan ng magandang bakasyon namin sa Visayas." Lumiwanag ang mukha ni Tita Wayne. "Ah,
So, masaya ka sa bakasyon ninyo, iha? Tumango si Genevieve at nakagat ang ibabang labi. Opo. Naku'y mabuti naman. Nasa mall silang nagtungong dalawa ni Tita Wayna. Nagpapasama kasi ang ginang para sa kanyang lulutuin. At dahil wala ring ginagawa si Genevieve, kaya't sumama siya. Sa gitna ng kanilang payapang pamimili, may mga ilang tao ang nakakilala sa kanya dahil sa viral na litrato. Te, tingnan mo oh, siya ba yung kasama ni Wayne sa Boracay? Hindi alam ni Genevieve na may masasamang mata na palang nakatingin sa kanya dahil busy ito sa pamimili. Ay, oo nga ano, abang kapal mang pakita sa publiko ah. Siyang sumira sa Wayne ka. Lapitan nga natin. Hindi alam ni Genevieve na may mga babae na palang lumalapit sa kanya. Naghiwalay kasi sila saglit ng ginang dahil nagpaalam itong mag-CCR. Excuse me? Ani ng babae kay Genevieve. Nang nilingon ito ni Genevieve, napasinghap na lamang siya nang tinapunan siya ng tubig sa mukha. Hindi siya agad nakapagsalita dahil sa matinding gulat. Ikaw, lumayo-layo ka kay Wayne. Sinisira mong karir niya. Oo nga, napakalandi mo. Mas nauna pa si Bianca kesa sa'yo. Umigting ang panga ni Genevieve at saka kumuha ng towel para punasan ang mukha. Kalmado lamang niya itong ginagawa habang ang dalawang babae mas lalong nanggigigil dahil sa pagiging kalmado niya. Lumayo ka kay Wayne dahil hindi lang yan ang aabutin mo. Ani ng babae bago siya iniwan. Pagbalik ni Tita Wayna, basa na ang damit ng dalaga. Napasinghap ito. Oh, ano nangyari sa'yo? Tipid na ngumiti si Genevieve. Wala po. Hindi lang isang beses naranasan yun ni Genevieve. Nung una, hindi niya sinasabi yun dahil akala niya isang beses niya lamang mararanasan. Pero nang lumabas siyang muli kasama si Tita Wayna, nangyari na naman at hindi na tubig ang itinapon. Kung hindi leftovers na mga pagkain na nagpadumi ng husto sa buong katawan ni Genevieve. At hindi lang yon, nasaksihan pa ito ni Tita Wayna. Yan! Deserve mo yan! Layuan mo si Wayne. Hey! What are you doing? Galit na paglapit ni Tita Wayna sa mga kabataan. Namutla ang mga ito dahil nakilala nilang ginang. Tita. Don't call me tita. You piece of trash. Umalis kayo or I will sue you all of you for hurting my daughter-in-law. Agad nagsitakbuhan ng mga babae sa takot at concerned naman na lumapit si Tita Wayna kay Genevieve na tahimik lang sa nangyari. Iha! Umuwi sila ni Genevieve na ganun ng ayos at nakita yun ni Wayne na bagong uwi pa lamang. What happened? Your fans did this, Wayne. Ani Tita Wayna. Hindi na makakalabas ng maayos si Genevieve dahil dito. Hindi niyo ba dinadalang bodyguards? Ayaw ni Genevieve na may bodyguards. Please fix this, Wayne. Hindi na ito maganda. Lumapit si Wayne sa asawa niya. Genevieve, I'm so sorry. Ayos lang. Umigting ang panga ni Wayne. Let's wash you up. Tuluyan ang nagpapresko ng mag-isa si Wayne. Ilang araw matapos mangyari yun kay Genevieve. Nilinaw niya on national TV ang sunod-sunod na pag-viral na mga litrato at videos. Anya, deleted scenes lamang ang viral videos na yon at parte lamang ng aktingan. At sa Boracay naman, privacy nila yon na mag-asawa. I have a wife. And these days, she's been attacked by my fans. Ani Wayne sa lahat. Or not, it's not her fault that I am her husband. Bago ako mag-artista, asawa ko na siya at wala siyang inaagaw. She went to another country. After we got married, kaya't wala akong tsansa na maging asawa niya. This year, she went home from abroad. That's why I stopped my showbiz career to be with you. If you really are my fans, so suportahan niyo ako hanggang sa dulo. I don't want to repeat this again. But whoever will hurt my wife again, you'll pay for it. Mr. Sarmiento, I have a question. Hindi ba't naging kayo ni Bianca or may feelings ka ba kay Bianca? Agad na sumagot si Wayne. She's just a co-worker.
I didn't have any romantic feelings for her. Direkta yung sinabi ni Wayne sa national TV. Samantala, durog na durog si Bianca sa nakita at naitapon ng remote control sa malaking screen, kaya't nabasag ito. Agad niyang tinawagan si June. June! Help me! Bianca, hindi na kita matutulungan. Alam na ni Wayne na ako ang nagpakalat at pinapahanap niya na ako ngayon. What? Namutla si Bianca. Papaanong? Hindi ko alam kung papaano pero nagtatago ako ngayon. Nahanap ako ng tauhan ni Wayne at nabugbog pero nakatakas ako. Sinabi mo ba na ako nag-utos sa'yo? Hindi. Nakahinga ng maluwag si Bianca. Mabuti naman, magtago ka na June at wag kang magpapahuli ha. Matapos ang press conference ni Wayne ay nagkaroon na ng mga bashers si Bianca. Hindi niya akalain na mas lalo lamang siyang hinihila ng aktor pababa dahil sa kanyang sinabi sa TV. Hindi lang yon, marami na rin siyang opportunities na nasayang. What? Bakit ipupull out? Ani Bianca nang malamang hindi na matutuloy ang shoot nila sa isang shampoo product. Malaking deal din yon. I'm sorry Miss Bianca, ngunit napagdesisyon na nila na umatras dahil naapektuhan ang negosyo nila sa reputasyon mo ngayon. Nanlumo ng husto ang dalaga at hindi alam ang gagawin. Marami na siyang naging bashers mula nang kinumpirma na nga ni Wayne na wala itong nararamdaman para sa kanya. Ibinalik ng mga haters ang isang interview na sinabi niya na posible talagang maging sila ni Wayne dahil mabait ito sa kanya. Natawag pa siyang filingera, asyumera at iba't ibang mga salita kaya't mas lalo lamang umusbong ang galit niya sa babae. Kaya naman hinintay niya munang tumahimik ang issue. Hindi na siya muli pang nagparamdam sa social media. Pero ang galit niya, mas lalong lumaki dahil isinapubliko na ni Wayne ang babaeng yon. Ako sana yan. Ako sanang nasa posisyon ng babaeng yan. Yun ang nasa isip ni Bianca habang dinudurog ang puso niya sa mga nakita. Kaya naman ang tuluyan ng humupa ang issue, saka siya nagkaroon ng pagkakataon. Sa tulong ni June na kasalukuyang nagtatago, nakuha niya ang numero ng babaeng yon. Hello? Who's this? Bungad nito nang sinagot ang tawag. Umangat ang sulok ng labi niya. Hello? Miss Genevieve, do you have time? May I know who's this? Tanong nito sa magalang na boses. This is Bianca Ferreira, a celebrity here in the Philippines. I would like to ask you for a meet-up. I want to talk with you. Hindi ito nakasagot. Wala akong gagawing masama. Gusto ko lang na personal na manghingi ng sorry dahil sa nangyari. Please? Ayokong umalis sa showbiz na may bigat na dinadala eh. Bumuntong hininga ito. Alright, just tell me the place. Huwag mo tong sasabihin kay Wayne ha, please. Baka mas lalo siyang magalit sa akin eh. Alright. Umangat ang sulok ng labi at tagumpay na ngumiti matapos tawagan sa Genevieve. Nakipagkita si Genevieve sa artista na si Bianca sa isang exclusive restaurant. Hindi niya sinabi kay Wayne na may kikitain siya pero nagpaalam siya na lalabas siya. Nagtungo rin kasi siya sa doktor at pagkatapos ay sa restaurant. Wala siyang magawa nang binuntutan siya ng 2 bodyguards ngunit hanggang labas lamang sila. Maraming salamat at pinaunlakan mo ang gusto ko. Ani Bianca na malaki ang ngiti. Pinagmasdan ni Genevieve ang dalaga. Maganda ito't elegante. Nandito ako hindi para magsorry sa'yo. Umawang agad ang labi ni Genevieve sa narinig. Hindi niya inaasahan yon. Gusto ko na ibalik mo ang karir ko. Isa ka sa dahilan kung bakit nawalan ako ng karir sa showbiz. You ruined it. Dahil sa'yo, nawalan ako ng career. Nagbago ang pakiramdam ni Genevieve. Bakit mo ako sinisisi? Dahil ba nag-quit na si Wayne? Oo, dahil sa desisyon niya nadamay ako. Hindi mo ako pwedeng sisihin sa nangyari sa career mo ngayon. Miss Bianca, kahit mag-quit pa si Wayne, kung mahal ka ng mga supporters mo, hindi ka mawawala ng career. So are you saying na hindi ako mahal ng supporters ko? Hindi iyan ang... Nandito ako para makiusap sa'yo. Ibalik mo na sa akin si Wayne. Nairita na si Genevieve. Bakit ko ibabalik sa yung asawa ko? Ako ang mas nauna.
Wala akong pakialam kung ikaw pang mas nauna. Kung nandito ka lang pala para sisihin ako, tapos na yung pag-uusap na ito. Kailangan ko na umuwi dahil baka hanapin ako ng asawa ko. Tumayo si Genevieve matapos sabihin yun at tiningnan ng bigong-bigong si Bianca. Aalis na ako. You can shine on your own, Miss Bianca. Hindi mo kailangan si Wayne. Tumalikod na si Genevieve nang magsalita si Bianca. You will regret this. Ani Bianca pero hindi ito big deal ni Genevieve at lumabas na ng restaurant. Paglabas ni Genevieve sa restaurant, natigilan siya nang tumawag sa kanya si Wayne. Napangiti ang dalaga at agad niya itong sinagot. Hello? Sinong kasama mo sa restaurant na yan? Namilog ang mata ni Genevieve at nagpalingalinga. Umawang ang labi niya nang makita si Wayne sa kabilang kalsada. Nakatingin sa kanya. Si Bianca. Bianca? Oo Wayne, nag-usap kami. Pasensya na at hindi ko nasabi sa'yo. Huwag ka magalit, magpapaliwanag ako. Ani Genevieve at kumaway pa kay Wayne na seryoso na ang mukha. Ibababa ko muna ito ha, pupuntahan kita. May mahalaga rin kasi akong sasabihin. Masayang tumawid si Genevieve patungo sa kanyang asawa. Pero sa gitna ng kanyang pagtawid, bigla na lamang niyang hindi naramdaman ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nakita niya rin ang pagbago ng ekspresyon ni Wayne at parang may sinigaw ito na hindi niya narinig. Dahil nabangga na pala siya ng kotse at tumilapon. At nang mabagok ang ulo niya sa kalsada, itim agad ang bumungad sa kanya. Dali-daling isinugod sa ospital ang dalaga. Samantalang naaresto naman ang bumangga na si June Barden, ang direktor na may lihim na galit kay Wayne Sarmiento dahil sa ginawa nito kay Bianca. Mamamatay na yung asawa mo, Wayne Sarmiento. Karma mo na yun dahil sa ginawa mo kay Bianca. Ani June habang pinopusasan. Agad itong kinwelyuhan ni Wayne na galit. May bakas ng dugo pa ang suot ni Wayne na nagmula sa asawa niya. Lumalabas na rin ang ugat sa kanyang balat dahil sa sobrang panggigigil. Walang iya ka, June. Nagsabuatan ba kayo ni Bianca? Huwag mong idamay si Bianca rito. Wala siyang alam sa plano ko. Ang gusto niya lang ipagkalat ang video pero itong ginagawa ko ngayon, ako lang. Gusto kong masaktan ka rin ng todo, Wayne. Akmang susuntukin na sana ni Wayne si June nang pigilan siya ng mga pulis. I'll make sure you'll rot in jail. I also made sure that your wife won't make it. Mamamatay siya, Wayne. Kaya worth it ang kulungan dahil habang buhay kang magdurusa. To the point na magsisisi ka kung bakit ka pa nag-artista. Critical ang kondisyon ni Genevieve dahil sa nangyari. Napag-alaman din na buntis ito. Kaya't mas lalo lamang natakot si Wayne na baka hindi na muling magising ang asawa niya. Umuwi rin sa Pilipinas ang pamilya ni Genevieve dahil sa nangyari at grabe ang iyak ng ina nito. Ano ba naman tong nangyari sa anak ko? I'm sorry, tita. Sana pumayag ka na lang iyo na makipaghiwalay ka sa kanya. Natigilan si Wayne. Hindi sana ito mangyayari sa kanya eh. Ang gulo-gulo ng buhay na pinasukan mo, nadamay pa siya. Huwag mo namang sisihin ng anak ko. Ginagawa niya naman ang lahat para hindi mangyari ito eh. Hindi niya inaasahan ito. Alam ko pero... Magigising ang asawa ko, tita. At paggising niya, lalabas kami ng bansa. Doon na kami titira. Anyway na nagpagulat sa lahat. Iiwanan ko ng bansang to at mamumuhay ng tahimik sa ibang bansa. Iyon ang ipinangako ni Wayne sa magulang ni Genevieve para wala nang dahilan para paghiwalayin silang dalawa. Kaya naman habang hindi pa nagigising si Genevieve, tahimik na inaasikaso muna ni Wayne ang mga papeles. Tagumpay rin na naipakulong ang direktor at si Bianca hindi na nga nagparamdam at nagpakita pa. Isang linggo rin ang hinintay ni Wayne bago tuluyang napag-alaman ng update sa kondisyon ng kanyang asawa. Maayos na ang kondisyon nito ngunit hindi pa rin gising. Wala nang tulog si Wayne dahil sa pagbabantay sa asawa niya. Hindi na nga niya naaalagaan ang sarili niya. Humaba ang buhok at balbas. Nag-aalala na tuloy ang ina niya sa kanya. Wayne, umuwi ka naman muna at matulog ng maayos. Kami na muna ang... No mama, dito lang ako. Anyway na nakahawak sa kamay ng asawa niya.
I'll wait for her no matter what. Walang nagawa ang kanyang ina kung hindi ang hayaan siya. Nakatulog si Wayne sa paghihintay sa kanyang asawa. Habang natutulog siya, hindi niya alam na nagising na pala si Genevieve at siya ang unang nakita. Wayne? Hinaplos ni Genevieve ang buhok ni Wayne. Wayne! Tumingin si Genevieve sa paligid at napag-alaman niya na nasa ospital siya. Sinubukan niyang bumangon ngunit wala pang lakas ang katawan niya. Nagbaba siya ng tingin sa tiyan niya at biglang kinabahan. Napakalakas pa naman ang pagkabangga niya. Kaya naman nang magising si Wayne mula sa pagtulog, agad niya itong itinanong. Wayne, yung baby, okay lang bang baby ko? Namilog ang mata ni Wayne at napakurap-kurap. Genevieve. Naiyak na si Genevieve. Wayne! Agad siyang niyakap ni Wayne nang mapagtanto na gising na siya. You're awake! Thank goodness! Wayne! Ayos lang bang? Of course! Our baby's fine! Ani Wayne at kumalas sa yakap. Lumuluha na ang binata. I am so glad you're awake. I'm sorry, Genevieve. I've caused this. Nangyari to dahil sa akin. I'm so sorry. Hinalika ng paulit-ulit ni Wayne ang kamay ng dalaga habang lumuluha. Wayne, hindi mo naman kailangang mag-sorry palagi eh. Hindi mo kasalanan. Hinawakan ni Genevieve ang mukha ni Wayne. Wala kang kasalanan, okay? I'm okay. I'm alive now. Please stop apologizing. I love you. That's what matters right now. I love you too, Genevieve. I'm sorry. Huwag ka nang mag-sorry. Natawa na lamang si Wayne at niyakap si Genevieve sa may tiyan. At doon, tuluyan nang nawala ang tinik na bumabaon sa puso ni Wayne dahil nagising na ang kanyang asawa. Mula nang makulong si June Barden at ang hindi na nagpaparamdam na si Bianca, bumalik na sa payapa ang buhay nila. Pumayag naman agad ang dalaga nang malaman ang plano ni Wayne na tumira na sila sa ibang bansa. Bago tayo pumuntang Amerika, may gusto pa akong gawin. Ani Wayne kay Genevieve. Ano yun? Nasa may hardin sila ng mansyon habang sinasabi ni Wayne yun sa kanya. Nagpapahangin kasi sila at nag-uusap-usap din tungkol sa mga bagay-bagay. Lumuhod si Wayne sa harapan ni Genevieve na nagbigay ng matinding gulat sa dalaga. Napasinghap siya at napatakip sa kanyang bibig. Lalo na nang naglabas ng box sa may singsing si Wayne. Wayne! Will you marry me again, Genevieve? I know hindi naging magandang naging unang kasal natin at gusto kong baguhin ang karanasan mo na yon. I want to spend my whole life with you and our future kids. Kahit saang lupa-lupa tayo tumira. Ayos lang sa akin, as long as I'm with you. Please marry me again. Halos matumba na si Genevieve sa kanyang kinatatayuan dahil sa kakaibang nararamdaman. Hindi niya kasi maipaliwanag. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya at mas lalong gumwapo sa patingin niya si Wayne. Oo Wayne, pakakasalan ulit kita. Nang sabihin niyo ni Genevieve, umilaw ang buong hardin at nagpalakpakan ng mga tao sa labas ng mansyon. Nakita niya ang pamilya niya at ang pamilya ni Wayne na masayang masaya. May fireworks pa na pumutok sa langit. At ang pinaka-importante sa lahat, hinalikan siya ni Wayne at isinuot ang pangalawang singsing sa kanyang daliri. Ikakasal na siya kay Wayne. Pero this time, hindi na sa pilitan. May pagmamahal na. Wakas!